Karamihan ng mayaman na kilala ko, hindi mukhang mayaman. Kaya nilang bumili ng luxury items, pero mas pinipili nilang magmukhang simple. Alam mong may milyon sila sa bangko, pero hindi halata sa panglabas. Ang tunay na yaman, hindi ipinapakita, kundi tahimik na binubuo behind the camera. Kaya sa video na to, malalaman mo ang 7 signs na ikaw ay simpleng payaman. At baka hindi mo alam, pero meron ka na pala sa mga signs na ito. Sign number 1, hindi ka nagyayabang sa social media. Napansin mo ba? Yung mga tunay na may pera, sila pa yung simple at tahimik online. Samantalang yung iba, todo flex ng bagong kotse, gadgets, travel, at mga binibili. Habang ikaw naman, tahimik lang na gumagalaw at totoong nagpapayaman. Kasi alam mo na ang tunay na yaman, hindi nasusukat sa dami ng likes at comments. Hindi ito kailangang ipakita o i-post pa sa social media. Ang tunay na flex, yung hindi nakikita online. Ito yung invisible, gaya ng lumalaking savings, investments, stable income, at disiplina sa paggastos. Kahit simple ka lang, mas payapa ka, walang pressure, walang stress. At yan ang isa sa pinakamalaking palatandaan na simpleng payaman ka na kahit hindi mo alam. Sign number 2, marunong kang mamuhay ng simple kahit kaya mo namang gumastos. Bakit kaya yung iba, kahit afford nilang bumili ng mamahalin, hindi pa rin sila magastos? Kasi marunong silang mamuhay ng simple o yung tinatawag na living below your means. At kung nagagawa mo na rin ito, ibig sabihin, hindi pera ang kumukontrol sa'yo, kundi ikaw ang may kontrol sa pera mo. Kahit tumaas na ang kinikita mo, hindi ibig sabihin na bigla ka ring nagtaas ng lifestyle. Mas pinipili mong magtipid at magtabi para sa mas magandang future. Naging natural na sa'yo na maging intentional sa pag-spend ng pera. Kumbaga, pinag-iisipan at hindi basta-basta nadadala sa mga luho at bisyo. Kapag kaya mong kontrolin ang sarili mo, kahit afford mo naman, sign na yan na simpleng payaman ka. Kasi habang ang iba, pagdating pa lang ng sweldo, ubos na agad. Ikaw naman, steady lang. Dahil alam mong kahit papaano, may pera ka dahil simple lang ang lifestyle mo. Sign number 3, hindi ka nadadala sa peer pressure. Lagi bang may nagyayaya sa'yo na, tara gala, tara inom, or tara tambay tayo? Kung marunong kang tumanggi, malaking sign na yan na tahimik na yumayaman ka na. Hindi ka natatakot na masabihang killjoy kasi may mas malaki kang goals. Discipline over peer pressure. Bihira ang may ganitong kalakas na loob at conviction. Kasi hindi porket yun ang ginagawa ng karamihan ay gagawin mo na rin. Hindi porket lahat gumagastos, gagastos ka rin. At hindi porket ang mga kaibigan mo ay bumili ng ganito, ay dapat automatic bilhin mo na rin. Alam mong bawat lakad may katumbas na gastos at mahalagang oras. At mas pinipili mong gamitin yon para sa mas importanteng bagay, para sa iyong growth at sa pagpapayaman mo. Hindi ko naman sinasabi na huwag ka na magkaroon ng social life. Ang sikreto lang, balance. Alamin kung kailan ka sasama at kailan mas dapat mag-focus sa goals mo. Tandaan, pare-pareho lang tayong may 24 oras. Pero ang tanong, paano mo binibigyan ng matinding value ang bawat oras at pera na meron ka? Pero bago tayo magpatuloy, kung gusto mong laging updated sa ganitong content, like and subscribe at pakihit na rin ang notification bell. Salamat! Sign number 4, may financial buffer ka. Habang ang iba ay puro flex ng lifestyle online, ikaw naman ay nakabuo na ng safety net. Meron kang enough na pera sa bank account mo na hindi mo kailangan na galawin. Meron kang emergency fund na at least 3 to 6 months worth of your expenses, just in case na magkaroon ng problema o mawalan ka ng pera. Dahil dito, hindi ka kabado at hindi ka aasa sa ayuda. Kasi nakabuo ka na ng financial buffer bago pa man ang mga sakuna. Bukod pa dyan, meron ka ring ibang savings at kahit malit na budget para sa wants mo. Para balanse pa rin ang buhay.
disiplina at enjoyment. Sabay mong nagagawa para hindi ka naman ma-burnout. Pero ito ang mas malupit. Kahit may buffer ka na at may ipon, bakit yung iba parang laging stressed pa rin pagdating sa pera? Sign number 5. Wala kang financial stress. Napansin mo ba yung iba parang ang gaan ng buhay nila? Parang kahit dumating na yung bills mo, hindi ka kinakabahan o nagpapanik. Kasi may sistema ka sa pera. Stable ang income, mahimbing ang tulog gabi-gabi. Kasi wala kang pinagkakautangan. At hindi ka rin natutulog ng balisa dahil sa credit card balance mo. Alam mo kung saan napupunta ang pera mo kasi marunong kang mag-budget at mag-adjust kung sakaling may problema. Siyempre, meron ka ring financial buffer, emergency fund, savings, at disiplina sa paggastos. Kaya kung may unexpected na bayarin, hindi ka natataranta dahil may breathing room ka pa at options. At kung nasa ganitong sitwasyon ka na, congrats! Sign na yan na simpleng payaman ka na. Hindi lang dahil may pera ka, kundi dahil maayos na ang sistema mo sa pera. At yan ang tunay na yaman na hindi rin nakikita, ang peace of mind. Sign number 6, nag-i-invest ka kahit maliit lang. Paano kung maliit lang ang na-invest mo kada buwan? Counted din ba yun? Oo, kasi ang sekreto sa pag-i-invest ay consistency. Hindi dahil sa laki ng kapital mong pera. Kahit 500 pesos per month lang sa MP2, basta tuloy-tuloy, eventually, lalaki din yan dahil sa compound interest. Dahil nga marunong ka magtipid at priority mo ang sarili mo, imbes ang mga luho at bisyo, kaya mo pa rin makapag-ipon at makapag-invest. Yung 500 pesos per month mo na sanay gagastusin mo sa mga bisyo at luho, ngayon nagiging puhunan na sa iyong investment para may potential pang mag-grow ang money mo over time. Nag-i-invest ka rin sa iyong side hustle, sa iyong tools para mas makatulong sa work mo. Sumusubok ka rin mag-invest sa business kahit maliit lang at mababa ang kapital. Basta yung mga kaya mong simulan gamit ang mga bagay na meron ka at alam mo. Align din ito sa skills at sa diskarte mo. Naintindihan mo na lahat ng investments may kaakibat na risk. Kaya inaaral mo ito at ginagamit lang ang mga pera na willing to lose ka. At alam mo kasi na kahit simple at maliit na action mo ngayon, basta consistent, malaki ang magiging value nito sa'yo sa hinaharap. Pero teka, alam mo bang may pinaka-importanting investment sa lahat ng mga simpleng payaman? Mas mahalaga pa sa mga binanggit natin kanina at dapat ito ang unahin mo dahil hindi mo ito ikakalugi. Sign number 7, nag-i-invest ka rin sa sarili mo. Alam mo ba kung alin ang pinaka-importanting investment sa lahat? Mas mahalaga pa kaysa sa pera, negosyo o kahit sa stocks? Ang sagot, ikaw mismo. Kahit gaano pa kalaki ang ipon o investment mo, kung hindi ka nag-i-improve bilang tao, mauubos din yan. Pero kapag nag-invest ka sa skills, knowledge, health at tamang mindset, yan ang hindi mawawala sa'yo. Ito rin ang magbabalik sa'yo ng mas malaking kita over time. Ang mundo natin ay patuloy na nagbabago. Ito nga lang daw ang permanent sa mundo na ito, which is yung change. Naintindihan mo ito, kaya ginagamit mo ang oras at pera mo para patuloy kang matuto, nagbabasa ka ng mga libro, nanonood ng mga ganitong videos, nag-aaral ng bagong skills, minsan nag-enroll ka pa sa mga online courses at certifications. Alam mong kailangan mo pang mapataas ang income potential mo. Hindi ka lang nagmumukmok at puro reklamo sa iba na kesyo hanggang dito ka lang, na ganito lang kasi ang kinikita mo, na wala ng pag-asa. Pero gumagawa ka ng paraan at diskarte para tumaas pa ang value mo. Nang sa gayon ay tumaas pa ang income mo over time. Sabi nga kapag ayaw, may dahilan. Kapag gusto, maraming paraan. Kapag marunong ka mag-invest sa iyong sarili, sign na yan ay sakang simpleng payaman. Tahimik lang ang galawan pero ginagalawan ang pag-angat. At ito ang yaman na hindi mananakaw kasi nasa sarili mo mismo.
Kung meron ka sa mga signs na to, congratulations! Baka hindi mo lang alam pero simpleng payaman ka na at nasa tamang direksyon ka na. At kung gusto mong mas madagdagan pa mga simpleng habits na tutulong sa'yo sa pagyaman, panoorin mo na itong susunod na video, 10 evening habits na hindi mo ginagawa pero kaya magpayaman sa'yo. Click mo na. Watch now!